Masayang araw, mga ka-PL. Papasadahan ko lang po ng kaunting banat etong bastos, gusgusin at patay gutom na content creator ng TikTok, mga kababayan, na gumawa po ng eksena para lang mapansin ang lumulubog niyang kandidato na hindi po napapasama na bagsak po sa madaling salita sa mga survey. Sa pamamagitan po ng pagsira ng mga tarpaulin ni Pastor Apollo Kibuloy at inilagay niya pa sa basura, mga kababayan, tila mahaharap yata itong mamang ito sa demanda pagkatapos po ng halalan, mga kababayan. Ayon po ito sa nabasa kong post ni Atty. Torion sa kanyang sariling social media account. Bagamat hindi po pinangalanan ni Atty. Torion, mga kababayan, pero ramdam ko na patungkol yung post niya na yun dito sa bastos na content creator. O panoorin muna natin, mga kababayan, ang ginawa nitong bastos, patay gutom at gusgusin na content creator, at ibibigay ko po sa inyo ang totoo niyang pangalan sa pamamagitan po ng nakalagay sa kanyang sariling TikTok account. O eto na yung ginawa niyang pambabastos, pambababoy sa tarpaulin ni Pastor Apollo Kibuloy. O eto na. Guys, may nakita ako. Pakita ko sa inyo. Sino kayo naglagay niya? Tanungin natin. Kisa may nagbutangan ng Kibuloy dire, kapisti bi aning Kibuloy dire, oy. Ang tanga ni oy giatay. Dita malangit ani. Pisti bi aning Kibuloy, oy. Mumbutar mo aning giatay. Tanga ni oy. Ayan ang bagay dyan. Senator Kiko Pangilinan para sa Senado. Wag yung Kibuloy. Alam nyo kung saan to nababagay itong Kibuloy na to, ha? Antay kayo. Dito yan. Basura. Gusto mong sumikat, ha? Ngayon, pasisikatin kita at antayin mo Norberto Manalili. Ayan po ang kanyang pangalan, mga kababayan, Norberto Manalili Jr. At Norberto Norberto Sakalam 11. Sakalam pala. Siguro tuwang-tuwa sa iyo ang mga followers mo sa TikTok dahil sa ginawa mo. Pero sa gagawin sa iyo ni Atty. Torion pagkatapos ng halalan, siguradong luluhod ka habang tumutulo ang luha at nagpang-abot yung sipon mo, Norberto. Ito, ang sabi ni Atty. Torion, ito, alam mo, hindi mo pa alam to, ito, ipapaabot ko sa'yo. Bagamat hindi ito pinangalanan ni Atty. Torion, pero alam ko para sa'yo to. Para mapag-usapan lang ang kanilang lumulubog na kandidato ay gumagawa ng gimmick at ipahiya si Pastor Apollo Kibuloy. Bobo lang ang hindi nakakaintindi. Hindi kita ibabanggit, pero good luck to you. Yan pa lang. Good luck to you. Napakaraming question mark. Ano kaya pwedeng gawin? Siyempre, para sa akin, demanda abutin itong mama na to. Tignan natin kung dedepensahan ka ng iyong kandidato after ng halalan na ito. Nako, yari na. Brad Norberto, good luck sa'yo, Brad. Hindi kita tinatakot. Kinontent ko lang itong sinabi ni Atty. Torion. Siguradong may kalalagyan ka pagkatapos ng halalan. Siguradong luluhod ka sa taong bayan. Higit sa lahat, sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy, mapamiyembro man ng KOJC at hindi. Ako sa'yo ngayon pa lang, gayahin mo na si brother. Kilala mo si brother, di ba? Nagpasikat. Mayaman yun. Hindi yun patay gutom. May pera ang pamilya nun.
at idinimanda ni Atty. Torion na magkakaroon ng danyos, kung di ako nagkakamali, 30 milyones. Ikaw ba'y kapag ka hiningan ka ng ganong kalangin danyos, kaya mo bang ibigay, Mr. Norberto Manalili Jr.? 30 milyones. Paano kung gawin sa'yo yan ni Atty. Torion? Anong gagawin mo? Kaya ako sa'yo ngayon pa lang, humingi ka na ng tawad. Mag-public apology ka na lang. Brad, ito payo ko sa'yo. Total, content creator ako. Content creator ka rin. Pwede ka naman mag-vlog, brother. Pwede kang gumawa ng content. Kahit laitin mo pa ang mga kandidatong katunggali ng iyong kandidato. Walang problema yan. Karapatan mong sabihin kung ano ang magiging komento mo. Lalong-lalo na sa mga taga-PDP na kung saan naroon din si Pastor Apollo Kibuloy. Pero, wag na wag mong gagawing sirain ang mga election campaign paraphernalia ng iba't ibang mga politiko. May kalalagyan ka niyan, Brad. Tulad mo, ako'y meron ding politikong sinusuportahan. At tumutulong din akong maglagay ng mga tarpaulin niya sa iba't ibang dako sa Davao Region. Pero ni isa, Brother Norberto, wala akong sinirang tarpaulin. Ni isa sa mga katunggali nila. Ni hindi ko tinakpan yung tarpaulin nila para ang makita lang yung tarpaulin ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala. Katunayan nga, kung wala ng bakante, lumilipat ako ng ibang location para makapaglagay lang ako ng mga tarpaulin ni Pastor. Hindi ko pinagpipilitan kung wala ng bakante. Ikaw iba ka bastos ka Gumagawa ka ng gimmick para ma-flex mo yung kandidato mo. Bakit? Hindi mo ba siya kayang ipagmalaki? Maggawa ka ng content, brother, na tungkol sa mga nagawa ng iyong kandidato, kung meron man siyang magandang nagawa. Katulad ko, sinasabi ko ang mga magandang nagawa ni Pastor. Ang alin? Unang-una, ang libo-libong mga estudyanteng pinag-aaral niya ng libre. Yung kandidato ba? Yung kandidato mo ba nakagawa ng ganon? Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman politiko yan. Ngayon lang yan tumakbo sa pagkasenador. Pero, meron ng resibo. Napaunlad niya ang KOJC ng walang korupsyon. Higit sa lahat, yung mga pinag-aaral niyang libo-libo ang dami. Libre ang pagkain lahat ng mga nasa loob ng kanyang kingdom. Ay ang iyong kandidato ba nagawa ang mga magagandang nagawa ni Pastor? O kaya ba gumagawa ka na lang ng gimmick para ma-flex mo sa iyong video ang iyong kandidato? Mali. Mali na estratehiya yan, brother. Patas ka dapat. Alam mo sa ginawa mong yan, sa pagsira mo sa mga tarpaulin ni Pastor Apollo Kibuloy, mas lalong lumulubog yung kandidato mo. Dinamay mo pa yung kandidato mo na nananahimik naman. Wala namang ginagawa, wala naman tayo naririnig ngayon na paninira tungkol sa mga taga-PDP, tungkol sa mga Duterte. Wala, tahimik lang. Basta siya nag-file ng kanyang kandidatura. At sinabi sa sambayan ng Pilipinong tatakbo siya sa pagkasenador. Pero ikaw, nadadamay ang iyong kandidato dahil sa ginawa mong kabastusan. Mali ang ginagawa mo, Brother Norberto. Pero payo ko sa'yo, kasi sinabi na ni Atty. Torion na ikaw ay tila pananagutin kayata pagkatapos ng halalan. Kasi dito sa sinabi niya, tignan natin kung didepensahan ka ng iyong kandidato after ng halalan. Siya nga pala, Atty. Torion,
Baka hindi nyo alam ang totoong pangalan nitong mamang ito. Ayan palang pangalan niya, oh. Norberto Manalili Jr. Sa kanyang TikTok account. Maaaring ito ho ang totoo niyang pangalan. Kayo na pong bahala, Atty. Torion, kung ano pong karapat dapat gawin nyo dito. Kasi kayo po ang nakakaalam sa batas. Kami, mag-aantabay lamang kami kung kailan luluhod itong si Norberto Manalili Jr. at humingi ng public apology. Brother, gawin mo na. Kung si brother nga na content creator din ng Davao, lumuhod. Humingi ng public apology na merong kakayahan nyo sa buhay. Hindi yung katulad mo na gusgusin patay gutom. Ikaw pa kaya? Sino ka? Kaya mo bang salagin? Ang ibabato sa'yo ni Atty. Torion? Mag-isip-isip ka, Brad. Bago mahuli ang lahat. Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.